500k yung binigay sa amin ng parents ko. And worth 300k naman galing sa family niya. Nagstay kami ng 2 weeks sa Switzerland. At pag uwi namin, worth 3 million na bahay ang nag-iintay sa amin. Spoiled kami kina mommy at daddy na kulang na lang ang airplane yung ibigay sa amin. I am 20. Very spoiled ako sa mami ko kasi ako lang yung anak nila. Ang mami ko abogado sa Taiwan. At yung daddy ko naman ay manager lang. At dito nagtatrabaho sa Pinas. Masaya kami ng pamilya namin at wala akong masasabi sa pamilya ko. Lahat na meron na sa akin. Hindi ako yung tipo ng lalaki na abusado sa mami at daddy. Last year, 2024, June 9, ay umuwi yung mami ko galing Taiwan. Sinabihan niya ako na, anak, wala ka bang jowa? Sabi ko, wala naman mami, bakit po? Sabi niya, kailangan kasi pagtungtong mo ng 21 ay meron ka ng asawa. Natawa ko kay mami at sinabihan ko siya na bakit naman minamadali niya akong mag-asawa, sabay tawa ako. Sabi niya, gusto na naming magkaapo. Sabay tawa rin si mami. Nung bumalik si mama papuntang Taiwan, may nakilala akong isang babae at nagkakilala kami sa camping namin magtatropa. Nagcamping kami, nag-inuman ng mga tropa at sila naman ay nag-inuman pero iba-iba kami ng table. So ayun na nga, sobrang lasing na ng mga tropa niya tapos siya hindi pa naman lasing. Hanggang sa nanghingi yung kaibigan ko ng lighter sa kaibigan niya tapos siya yung nagbigay. Hanggang sa tinukso kami ng mga kaibigan ko na, pre, ligawan mo yan o, ang ganda. Tapos parang narinig niya yung sinabi ng tropa ko at nahiya naman ako doon. Tapos tinignan niya ako at sabay ngiti sa akin. Sobrang kinilig ako doon sa ngiti niya. Sino ba namang hindi kikiligin doon sa smile niya? Naka-implant yung ngipin at sobrang puti. Tapos naka-braces pa. Pero sabihin man natin na ako'y lasing, pero hindi ako yung tipo ng lalaki na manliligaw sa babae kapag lasing o binabastos yung mga babae. Kasi may respeto ako sa mga babae. Natutulog na kami at siya nandun lang sa labas ng tent namin. Sabi ko sa utak ko na bukas na lang ako manliligaw kapag hindi na ako lasing. Fast forward ay dito na namin ng camping namin. At hindi na ako lasing nun. Siya yung tipo ng babae na hindi maarte at mapakisama. Nandun pa ako ng mga oras na yun sa tent tapos narinig ko yung sinabi niya. Halina kayo, kain na. Sabay sabi niya sa barkada ko na, asan si Rafael? Sabihin mo kumain na. Kinilig ako na yung kilig na lampas yata sa langit. Dali-dali akong bumangon at pagdating ko dun sa kusina kung saan kami kakain, bigla niyang sinabi sa akin na parang matutunaw ako sa pagkakatitig mo sa akin kagabi. Sabay nagtawanan kaming lahat na parang nahiya naman ako doon. Fast forward ay naging girlfriend ko na siya. Chinat ko si mamit daddy at sinabi ko sa kanila na may girlfriend na ako. Tuwang-tuwa yung mamit daddy ko. 2025 ng June 9 ay birthday ko. Nasa legal age na ako at doon ako nagdibu sa pinakamalaking hotel sa Taiwan. At kasama ko yung girlfriend ko, sobrang saya ko nun. Kasi mahal nila yung girlfriend ko at ganun din naman ang trato sa akin ng mami at daddy ng girlfriend ko sa akin. Pagkatapos ng dibu ko ay nagpasya kami ng girlfriend ko na magsaya kami ng kami lang. And total legal both side naman kami at sinabi naman namin yun sa mga magulang namin. Nakakala namin magagalit sila pero yung pala matutuwa silang lahat. Hanggang sa umuwi na yung mami ko galing Taiwan. Umuwi rin yung mami at daddy ng girlfriend ko na galing sa France kasi dun sila nagtatrabaho. Pinag-usapan nila kung kailan yung kasal namin tapos kung ano-anong pinag-uusapan nila. Na actually, hindi pa kami pwedeng makasal ng girlfriend ko kasi 17 years old pa lang siya. Na kahit na 21 na ako pero kahit na hindi pa rin kami pwedeng ikasal kasi nga bata pa siya. Hindi ko naman siya lolokohin at sasaktan at hindi ako katulad ng ibang lalaki na inaabuso yung mga asawa. Kaya pinag-usapan nila mami at daddy na kapag nakatungtong na ng 18 yung girlfriend ko ay pakakasalan ko siya. Nangako ako sa harap ng girlfriend ko at sa mami at daddy niya na hindi ko siya lolokohin. Binigyan kami ng mami ko ng 500k at yung mami at daddy naman ng girlfriend ko binigyan kami ng 300k. Sobrang saya namin at sinabi ng magulang ko sa amin na kumuha daw kami ng passport. Mag-travel daw kami kahit nasaan. Pagkakuha namin ng passport ay nag-travel kami ng girlfriend ko sa Switzerland at nagstay kami ng 2 weeks. Sobrang nag-enjoy kami na habang nag-travel kami ay nagtatrabaho pa rin naman ako. Call center agent ako at 45k yung monthly ko. At hindi ko inaasahan na pag uwi pala namin ay may surprise sa amin yung mga magulang ko. Bumili sila daddy ng bahay na worth 3 million at pinag-ipunan daw niya yon. Syempre natuwa kami kasi imagine ganun talaga sila ka-supportive yung parents namin. Na pagka-uwi namin ibinigay sa amin yung mga papeles sa bahay at iba't iba pang papel. Ngayon ay masaya kami ng girlfriend ko at hindi ko siya lolokohin or sasaktan. Yung naranasan niya na spoiled siya sa mami at daddy niya ay mararanasan din niya yon sa akin. Anytime, anywhere, kung anong gusto niyang pagkain, luho or kung ano-ano man. Na kapag gusto niya maibibigay ko yon sa kanya. Na kung saan niya gustong mamasyal, go, mahal ko yung girlfriend ko. Spoiled kami ng mami at daddy namin at kulang na lang yung airplane yung ibigay sa amin. Salamat sa pagbasa ng aming kwento at sana'y mabasa niyo to at mapili niyo tong basahin. Letter sender, Rafael. Habang binabasa ko yung kwento mo, para akong nananaginip. Na dumating sa point na tinatapik-tapik ko yung sarili ko. Nalilimutan ko na ay kwento mo nga pala to. Tama yan na may trabaho ka pa rin kahit na sobrang supportive ng parents mo. Ang blessing may kang ubos pag wala sa lugar ang pagwaldas. Magpayaman habang bata pa para pagtanda duyan-duyan ka na lang. Hindi ko nahahabaan yung advice kasi bidang-bida ka na tutoy. Kaya mo ng paglabanan lalo na problemang financial. More blessing, Rafael. Pangalan mo palang tunog tagapagmana. At saka kung tunay, sana'y maambunan mo naman ng blessing lahat
ng nakarinig ng kwento mo. At syempre, yung nagkwento.